Unan po ng ating pagtalakay ay ang isa sa mga hula o Bible prophecy o paunang salita ng ating Panginoong Diyos na pinagbabatayan ng Iglesia ni Cristo sa aming pananampalataya na si kapatid na Felix Manalo ay ang sugo ng Diyos sa mga huling araw na nakasulat po sa Apokalipsis 7:2-3. At nais nating ipapansin sa ating mga taga-subaybay, kapatid na John Mark, na kinikilala natin na anghel si kapatid na Felix Manalo sa sentido na ang tungkulin niya ay sinugo ng Diyos tulad po ni Juan Bautista. Kaya napakaganda po nitong ating tinatalakay ngayon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang gabi, magandang hapon, anumang oras kayo na nanonood dito sa ating programang Expose the Truth. Ang gusto ko pong bigyan ng pansin dito mga kaibigan, ang gusto ko pong tignan po natin dito, bagamat hindi ko po ito maidetalye ng mabuti kasi reaction video po ito, medyo mahaba po ito kung atin pong bibigyan ng buong detalye yung ang aking gustong i-share sa inyo na video. Ito ay video po ng mga INC na kung saan mga kaibigan ay tungkol po doon sa kanilang paniniwala na si Felix Manalo yung nandoon po sa Revelation chapter 7 verse 2, no, mga kaibigan. Pero bago po natin tignan yung video ng mga INC na nagpapaliwanag na kung bakit si Felix Manalo ay naging anghel, ito po yung kanilang katwiran, no, mga kaibigan. Ito po yung kanilang sinasabi tungkol po kay Felix Manalo na binabatikos po ng mga ibang mga relihiyon yung kanilang paniniwala na si Felix Manalo ay isang anghel, pero ang kanilang katwiran ay atin pong aalamin kung bakit nga ba nila sinasabi na si Felix Manalo ay anghel, mga kaibigan, bagamat siya'y tao. Ano yung kanilang katwiran. So, ito, mga kaibigan, ay para maidugtong nila yung kanilang paniniwala na sa mga huling araw ay sinugo ng Diyos si Felix Manalo bilang isang anghel ay doon po sa Revelation chapter 7 verse 2. So, pakinggan natin itong dalawang iglesia ni Cristo kung ano po yung kanilang paliwanag tungkol po sa pagka-anghel ni Felix Manalo. Narito po mga kaibigan. At binabati rin po namin ang nakasubaybay at naaabot ng programang ito. Mga kaibigan, ang pagtutuunan po ng ating pagtalakay ay ang isa sa mga hula o Bible prophecy o paunang salita ng ating Panginoong Diyos na pinagbabatayan ng Iglesia ni Cristo sa aming pananampalataya na si kapatid na Felix Manalo ay ang sugo ng Diyos sa mga huling araw na nakasulat po sa Apokalipsis 7:2-3. Ang mabuti, kapatid na John Mark, ay basahin natin ang tinutukoy niyong paunang pahayag o hula na nakasulat po dito sa Apokalipsis 7:2-3. At nakita ko ang ibang anghel na umaakyat mula sa sikatan ng araw, na taglay ang tatak ng Diyos na buhay. At siya'y sumigaw ng tinig na malakas sa apat na anghel na pinagkaloobang maipahamak ang lupa at ang dagat, na nagsasabi, huwag ninyong ipahamak ang lupa, kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy, hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang mga alipin ng ating Diyos. Sa hulang ito, kapatid na John Mark, mga mahal na taga-subaybay, ay mayroon pong binabanggit na ibang anghel na umaakyat mula sa sikatan ng araw na taglay ang tatak ng Diyos na buhay. At ang kanyang gawain po, kung mapapansin ninyo, ay ang magtatak. Napatunay na natin ito, kapatid na John Mark, sa maraming pagkakataon na ang katuparan po ng ibang anghel ay si kapatid na Felix Y. Manalo. Subalit ka, Bobby, at mga mahal po naming mga taga-subaybay. Ayan, so maliwanag po yung ating napakinggan mga kaibigan na para sa mga iglesia ni Cristo ay talagang si Felix Manalo yung katuparan doon po sa Revelation chapter 7 verse 1, no? Maliwanag yan mga kaibigan na talagang si Felix Manalo ang kanilang kinikilalang sugo na isinugo doon po sa Revelation chapter 7 verse 1 verse 2, mga kaibigan.
Tuloy natin. Itinatanong po ng iba kung paano raw naging anghel si kapatid na Felix Manalo samantalang siya ay isang tao. Yes. Sinasabi rin ng iba na dahil sa kinikilala natin na anghel si kapatid na Felix Manalo at ang pagkakilala naman po natin sa Panginoong Hesukristo ay tao, lumalabas daw po na mas mataas ang pagkilala po natin sa kapatid na Felix Manalo kaysa sa ating Panginoong Hesukristo. Kapatid na Jen Mark, talagang sa unang tingin, mga mahal na taga-subaybay, maaari po na sa unang tingin ay masasabi agad sa amin o sa atin Opo. ng iba na oo nga naman, isipin nyo, kinikilala nyong anghel ang kapatid na Felix Manalo ninyo, samantalang tao ang Panginoong Hesukristo. E di, mas mataas nga para sa inyo ang inyong kinikilalang anghel. Opo, Kababi, lalo na po kung makakabasa po sila ng mga komento, ng mga tumutuligsa po sa atin tungkol sa ating pananampalataya, tungkol po dito sa ating tinatalakay. Kaya napakagandang pagkakataon ito, kapatid na Jen Mark, Opo. na sagutin natin ang argumentong ito ng iba. Dahil sa mga mahal na kaibigan, kung gagawin lang po sana ng tao ang pagsusuri, at dahil doon ay malalaman po niya ang tunay na kahulugan ng salitang anghel, aba, hindi niya sasabihin na mas mataas ang ating pagtingin. Opo. Kapatid na Jen Mark, kay kapatid na Felix Manalo, kaysa ating Panginoong Hesukristo, dahil malalaman po niya na mali po ang ganyang pahayag. At lalabas po na ang nagsasabi ng gayon ay nagbibintang lang at naninira lamang, kapatid na Jen Mark. Opo, para masugot po ang argumentong iyan, Kababi, at mga mahal po naming mga taga-subaybay, ay ipaglilingkod po namin sa ating mga taga-subaybay kung ano po ba ang kahulugan at kung sa ano po tumutukoy ang salitang anghel. Kapatid na Jen Mark, Opo. mga mahal na taga-subaybay, sa binasa po natin kanina sa Apokalipsis 7:3, mapapansin po ninyo sa inyong screen, may binabanggit po na, at nakita ko ang ibang anghel. Ang katumbas po na sa Ingles ng salitang anghel ay messenger. Pansinin po ninyo ang nakasulat sa ganun din pong talata. Ngunit dito natin babasahin sa Young's Literal Translation of the Holy Bible. Ganito po ang pahayag. And I saw another messenger going up from the rising of the sun, having a seal of the living God. Mapapansin po natin, mga kaibigan, na sa saling ito, ang ginamit na salita ay messenger sa halip po na angel. Sapagkat ito, kapatid na Jen Mark, ang literal. So, gumamit sila ng ibang translation para mapasunod nila o mapalabas nila na yung anghel sa ibang translation po ay messenger. So, para sa mga iglesia ni Cristo, mga kaibigan, ay yung messenger at saka yung anghel ay pareho po, no? Mga kaibigan, pareho. Walang pinagkaiba. Kung messenger ka, ibig sabihin, anghel ka na rin. Yun po yung kanilang pakahulugan. Para mapatunog nila na si Felix Manalo, kung siya ay messenger nila, kinikilalang messenger ng Diyos, sa huling araw, kaya tinawag na anghel. So, ituloy natin para mas maliwanag. Literal translation ng salitang anghel. Opo, Kababi at mga kaibigan, ang messenger ay nangangahulugang sugo. At mababasa po natin yan sa English-Tagalog Dictionary by Leo James na ganito po ang ating mababasa. Messenger, one sent, sugo. Kapatid na Babi, sino-sino po ang halimbawa ng tinatawag na anghel dahil sa sila po ay sinugo ng ating Panginoong Diyos? Ang isa, kapatid na Jen Mark, mga mahal na taga-subaybay, ay ang mga anghel na tagalangit, na espiritu po sa likas na kalagayan. Kagaya po ng mababasa natin dito po sa Hebreo 1:13 hanggang 14. Ngunit kanino sa mga anghel, sinabi niya kailanman, lumuklok ka sa aking kanan, hanggang saang iyong mga kaaway ay gawin kong tuntungan ng iyong mga paa. Hindi baga silang lahat ay mga espiritong tagapaglingkod na mga sinugo upang magsipaglingkod sa kapakinabangan ng mga mamana ng kaligtasan? Dito, sinasabi po sa talatang ito, mga mahal na taga-subaybay, tungkol po sa mga anghel na tagalangit na silang lahat ay mga espiritong tagapaglingkod na sinugo upang maglingkod. Dapat malaman po
na sila ay mga anghel, aba hindi dahil sa sila ay espiritu sa likas na kalagayan, kapatid na John Mark, hindi rin dahil sa sila ay tagalangit, kundi dahil sa sila po ay sinugo ng ating Panginoong Diyos. Mahalagang tandaan natin na ang literal po na kahulugan ng anghel ay sugo. Opo, Kababi. Subalit baka po isipin ng mga nakasubaybay po sa atin ngayon na ang espiritu po sa kalagayan at tagalangit lamang ang pinagkakapitan po nung salitang anghel o angel, dahil ang banggit nga po ay silang lahat ay mga espiritong tagapaglingkod. Tapa, kapatid na John Mark, kailangan pong linawin yan. Mga mahal na kaibigan, ang termino pong lahat, doon sa pahayag na silang lahat ay espiritong tagapaglingkod, ay tumutukoy po sa lahat ng mga anghel na tagalangit na nasa palibot po ng luklukan ng ating Panginoong Diyos. Gaya po ng mababasa natin dito po sa Apokalipsis 5:11. At nakita ko at narinig ko ang tinig ng maraming mga anghel sa palibot ng luklukan at ng mga nilalang na buhay at ng matatanda. At ang bilang nila ay 10,000, tigsa 10,000 at libo-libo. Malinaw po na ang isa po sa pinagkakapitan ng salitang anghel ay tagalangit at espiritu sa likas na kalagayan. Meron din tayong halimbawa niyan, mababasa natin sa Lucas 1:19, mababasa po ninyo sa inyong screen. Si Anghel Gabriel, siya po ay anghel na tagalangit, espiritu sa likas na kalagayan, kaya siya naging anghel dahil sinugo ng ating Panginoong Diyos. Subalit, Ayan, so, ang isa sa aking naunawaan sa kanilang mga sinasabi, mga kaibigan, ay yung mga tinawag na anghel dyan po sa langit o sa langit, mga kaibigan, ang likas na kanilang kalagayan ay espiritu, hindi anghel. Kaya lang sila tinawag na anghel dahil sila ay mga sinugo o isinusugo ng Diyos, mga kaibigan. Kaya hindi daw sila talaga angel, hindi talaga anghel ang kanilang kalagayan, kundi ang likas na kalagayan po nila ay espiritu. Kaya lang, naging anghel sila dahil isinugo sila ng Diyos. At ang literal daw na kahulugan ng anghel, sa literal na kahulugan para sa mga iglesia ni Kristo ay sugo. Yung anghel, ang literal na kahulugan, sugo. Mga kaibigan. Kaya si Felix Manalo, pwede siyang tawaging anghel dahil isinugo daw ng Panginoong Diyos. Yan. Tuloy natin. subalit, Kababi, alang-alang po sa mga nakasubaybay po sa atin ngayon, meron din po ba tayong maipakikita na halimbawa mula po sa Biblia na hindi naman po tagalangit, kundi tagalupa o tao, subalit tinawag po siyang anghel dahil sa siya'y sinugo ng ating Panginoong Diyos? Ang totoo, kapatid na John Mark, marami pong halimbawa niya sa Biblia. Ang isa po rito ay si Juan Bautista. Pakinggan po ninyo ang nakasulat dito po sa Mateo 11:7 hanggang 10. At pagkaalis nila ay nagsimula si Jesus na magsalita sa karamihang tao tungkol kay Juan. Ano ang nilabas ninyo sa ilang upang makita? Isang tambubaga na pinapaspas ng hangin? Ano nga ang nilabas ninyo upang makita? Isang tao bagang mahusay ang pananamit? Alam na ninyo na ang mga nagdadamit ng gayon ay nasa bahay ng mga hari. Kaya't ano ang nilabas ninyo upang makita? Isang propeta baga? Tunay, pinatototohanan ko sa inyo na mahigit pa sa isang propeta, sapagkat siya ang binabanggit sa nasusulat. Narito, sinugo ko ang aking anghel na magpapauna sa iyo upang ihanda ang iyong daraanan. Mga mahal na kaibigan, malinaw po na pinatunayan. So yung ginamit niyang translation, mga kaibigan, ay salin po ni Juan Trinidad, isang Katoliko, no? Naghanap-hanap ako ng salin ni Juan Trinidad. Wala akong makita dyan po sa marketplace o sa Play Store, mga kaibigan. Maaaring hindi po available, no? Yung apps na po na yon, para tingnan ko sana kung totoong
anghel yung nakalagay po doon. Kasi halos lahat ng mga translation na aking tinitignan dito ay wala namang sinabing anghel, pero ang nakalagay ay sugo ng Diyos, si Juan. Hindi sinabing anghel si Juan, kundi isinugo. Pero gayon pa man, yun kasi ang kanilang paliwanag na ang ibig sabihin ng anghel ay sugo. Hindi po likas na kalagayan yung anghel, kundi yun ay sugo, no? Dahil isinugo sila ng Diyos, kaya tawag sa kanila ay anghel. Pero ang likas na kalagayan po nila ay espiritu. Pero si Felix Manalo, pwede ring tawaging anghel como siya'y tao dahil siya naman ay sinugo ng Diyos, mga kaibigan. So yun po yung dahilan nila, kaya tinatawag nila si Felix Manalo na anghel, no? Tuloy pa natin. Yan po rito ng ating Panginoong Jesucristo mismo na si Juan Bautista po ang katuparan ng paunang salita o ng hula ng Biblia na ang banggit po, narito, sinugo ko ang aking anghel na magpapaon na sa iyo. Opo mga kaibigan, at mababasa rin po natin sa Juan 1:6 na si Juan Bautista ay tao na sugong mula sa ating Panginoong Diyos. At ganito po ang ating mapapakinggan mula roon. Naparito ang isang tao na sugong mula sa Diyos na ang kanyang pangalan ay Juan. Sa makatwid, kapatid na John Mark, mga mahal na taga-subaybay, ang kahulugan po ng salitang anghel ay, or angel, ay messenger o sinugo. Maaring ito ay ikapit sa espiritong tagalangit at maging sa tagalupa o tao sapagkat ang salitang anghel ay hindi po tumutukoy sa likas na kalagayan kundi sa tungkulin bilang sinugo ng ating Panginoong Diyos. Ayan. So maliwanag, no? Napakalinaw po mga kaibigan na yung tawag na anghel hindi likas na kalagayan kundi yun po ay tungkulin. So yung anghel na salita o tawag, tungkulin yon. Tungkulin, hindi likas na kalagayan. Kasi ang likas na kalagayan daw nila ay espiritu, mga kaibigan. May tanong ako dyan no, mga kapatid. Pero pakinggan pa natin kung ano pa yung mga gusto nilang sabihin. Kapatid na Bobby, ang itinuturo po ba ng Biblia na ang kahulugan po ng salitang anghel ay sugo, ay sinasaksihan din po ba ito maging ng mga scholar ng Biblia? Sinasaksihan, kapatid na John Mark, mga mahal na taga-subaybay. Opo. At batay din po sa kanila, ang pinagkakapitan po ng salitang anghel ay maaaring celestial being o tagalangit, espiritu sa likas na kalagayan, at ang pastor ng iglesia. Kapatid na John Mark, Opo. taga-saan ba yung pastor ng iglesia? Ay taga-lupa po. Ang likas na kalagayan ay tao. Opo. Tangi po sa mga otoridad na nag-aaral po tungkol sa Biblia, kababi ang katotohanan po ba na sinasabi ng Biblia na ang salitang anghel ay tumutukoy po sa tungkulin at hindi po sa likas sa kalagayan? Yan po ba ay sinasaksihan din maging ng mga otoridad ng Iglesia Katolika? Sinasaksihan din, kapatid na John Mark, mga mahal na taga-subaybay. Ang salitang anghel ay hindi po nagpapahayag ng kalagayan, kundi ng tungkulin. Yan ang binabanggit ng Biblia kanina, kapatid na John Mark. At nais nating ipapansin sa ating mga taga-subaybay, kapatid na John Mark, Opo. na kinikilala natin na anghel si kapatid na Felix Manalo sa sentido na ang tungkulin niya ay sinugo ng Diyos tulad po ni Juan Bautista. Kaya napakaganda po nitong ating tinatalakay ngayon, kababi at mga kaibigan, sapagkat marami pong mga tanong tungkol po sa ating pananampalataya ang nasasagot ng episode po natin na ito. At nais nating ipaalam sa mga taga-subaybay, kapatid na Jen Mark, na Opo. kaya po natin ito tinatalakay. Ito po ay may kaugnayan sa amin pong paggunita sa 137th birth anniversary po. So, ayan po, no? Mga kaibigan, yung paliwanag ng Iglesia ni Cristo kung bakit nila tinawag si Manalo bilang anghel. Na como siya'y tao, pero dahil sinugo, yung tawag, yung salitang sugo, ang katumbas nun ay anghel. Kaya si Juan Bautista, anghel din, dahil sinugo ng Diyos. Ang pinagtatakaan ko lang mga kaibigan, si Kristo, sugo din Di ba?
sugo din si Kristo eh. Bakit ayaw nilang tawaging anghel? Kahit anghel man lang sana. Bakit tao pa rin ang tawag nila? Tao pa rin ang pagkakilala nila, mga kaibigan. At ayaw gawing anghel. No? Ayaw nilang gawing anghel eh. Pero para sa kanila, yung salitang anghel, ang katumbas nun ay sugo. Di kahit man lang sana sabihin nila si Kristo anghel, na hindi tao. Kasi para sa kanila kasi, tao si Kristo, hindi naging Diyos kailanman, mga kaibigan. Pero si Kristo, sa likas na kalagayan, ayon sa Biblia, siya po ay espiritu. Kung espiritu siya, di katulad siya ng anghel, espiritu din ang anghel Para sa kanila, espiritu kalagayan ng mga anghel O yung mga anghel, kung espiritu sila, isinugo sila ng Diyos, kaya naging anghel, yung mga anghel. Ayan ang gusto nilang palabasin pero si Kristo, isinugo ng Ama, ba't ayaw nilang tanggapin na anghel? Kahit anghel man lang, no? Mga kaibigan. Pero tayo, hindi kasi natin pinapaniwalaan na anghel po ang Panginoong Jesucristo, kundi siya po ay Diyos dahil anak siya ng Diyos, no? Mga kaibigan. So, dito, gusto nilang palabasin na anghel si Manalo para mapasunod nila yung kanilang doktrina na doon sa Revelation chapter 7 verse 1 hanggang verse 3 ay si Felix Manalo yung isa sa mga anghel doon, mga kaibigan. Pero alam nyo, kahit anong gawin natin, ay hindi talaga si Felix Manalo po yun mga kaibigan Hindi talaga si Felix Manalo po yun bakit? Kasi yung kaganapan sa kanilang sinasabi na si Felix Manalo po yun na nagtatatak, hindi naman tumugma. O isang video po ng SDA ng aking gustong ipakita sa inyo, mga kaibigan, itong video ng SDA na kontra dyan po sa paniniwala ng mga Iglesia ni Cristo. No? O eto, mga kaibigan, pakinggan pa natin. Comment ni Natoy Adinton. Okay. Sabi niya kasi, Brother Gomer, kung ang nakasulat sa Revelation 7 ay nangyari na yan sa panahon ng Israel, sino ang anghel dyan? Bakit mali? May binanggit ka kasi kanina, Brother Gomer, linawin mo na ang mangyayari ay, ang tatatakan ay Israel. Kasi nga yung nasa Revelation, mga angkan ni Huda, yung siguro ang ibig sabihin. Kasi baka napagkamalan ni Brother Natoy na ang tinatalakay natin nangyari na sa Israel. Sinasabi nga, payo ko lang po sa mga kapatid, para maging professional naman yung dating ng ating discussion. Kasi, tinan mo kanina, ilang beses ko sinabi, Brother Natoy, na mangyayari ito, kasunod ang distraction. Pero ngayon, ang inyong interpretation, parang sinabi namin na nangyari na sa Israel. Paano po ba ninyo nasabing yun? Sinasabi nga namin na pagkatapos nito, magkakaroon ng tribulation, magkakaroon ng huling 7 salot. Okay? So, baka na-misinterpret mo. Yung huling 7 salot, iba yan sa 10 salot sa Ehipto. So, yun lang. Nagtataka lang tayo bakit nabanggit niya na in-interpret natin na nangyari na ito sa Israel, Brother Gomer. Baka yung pagbanggit mo na ang mga pangalan ng Israel dyan ang binabanggit. Sige, explain mo. Kasi nga, ikinukulikta nga po ng INC yan, Brother Johnson, kay Felix Manalo. Kaya nga ang sinasabi ko, kung si Felix Manalo pala yung tinutukoy dyan, bakit naman Israel yung mga tinatakan dyan? Hindi naman mga Pilipino. Yun ang sabi niya, akala niya, sinasabi natin na nangyari na ito sa Israel. Yun yung sinasabi ko dyan. Hindi naman mga Pilipino yung tinatakan, kundi mga Israelita. Ang mga inaralan ni Felix, mga Pilipino Baka nga. Totoo naman po yun, mga kaibigan, no? Paano naging si Felix Manalo yung nasa Revelation chapter 7 na nagtatatak? Ang tinatakan doon sa Revelation chapter 7, mga kaibigan, ay mga Israel. Hindi naman mga Pilipino po yun mga kaibigan Mga Israel po yun yung mga tinatakan doon sa Revelation chapter 7. Kaya kahit man kahit tanggapin natin kung sakali man
Pero hindi ko pa rin tinatanggap, no? Pero kahit tanggapin natin na yung paliwanag ng mga Iglesia ni Cristo na yung tawag na anghel ay tungkulin para ikapit nila kay Felix Manalo dahil isinugo ng Diyos kaya siya'y tatawagin ding anghel, mga kaibigan, mali pa rin yung kanilang paniniwala na si Felix Manalo yung nagtatatak doon po sa Revelation chapter 7 verse 2. Mga kaibigan, bakit? Kasi ang tinatakan doon sa chapter 7 ng Revelation, mga Israel po yun Hindi po mga Pilipino yon. Si Felix Manalo, hindi naman nagtatak ng Israel mga kaibigan. At yung mga natatakan doon, mga kaibigan, na natatakan doon, ay yung mga angkan o lipi ni Israel. Mga kababayan, hindi naman po si Felix Manalo talaga yon, no? Yun, mali talaga Kahit saan mo anuhin, Jason Mathematico, mali talaga no? O ituloy natin. Okay lang. Yun, yung pinopoint out ko dyan, kaya ako binanggit. Yun po yun, pero hindi natin sinasabi na nangyari na yan. Ngayon, ang problema nga ng INC dyan, sila ang nagsasabi na nangyari na yan. Kasi... Ayan, so para sa mga SDA din naman, hindi pa nangyari yung pagtatatak, no? Kundi kasalukuyan na nagtatatak. Yun ang kanilang paniniwala kung itutuloy po natin mamaya, no? Yun ang kanilang paniniwala na hindi pa nangyari yan o hindi pa natapos yan, kundi kasalukuyan na nagtatatak pa lang, mga kaibigan. Ganun po yung direksyon ng kanilang mga video, mga kapatid, no? Dito, may point itong dalawa, no, mga kaibigan. Pero tignan natin mamaya kung ano naman po yung ating kokontrahin sa kanilang sinasabi, no? Yung ibang anghel ngayon na nando sa Revelation, si Capeles daw, si Capeles ngayon wala na Ibig sabihin, tapos na nga, para sa INC, tapos na yung Revelation 7, di ba? Kasi si Capeles wala na natapos na yung kanyang kasaysayan Ay si Capeles daw yung nandiyan sa Revelation 7. So lumalabas, sa INC ang interpretation, natapos na yan. Ganun yun. Yun. Kapatid, sa inyo, tapos na yan. Pero sa Seventh-day Adventist, hindi pa. Mangyayari pa lang yan in the future. Ayun yun, Brother Johnson. Ayun. Sabi kasi niya dito, di ba sinabi niyo tumuko yan sa Israel, yung pagtatatak? Ayun nga, hindi, na-misinterpret mo nga, Brother Natoy. Hindi ko sinabi na tumuko sa Israel. Ang sabi ng... basahin natin. Tingnan natin kung sino yung mga tinatakan. Ang sinasabi ko dyan, doon sa Revelation 7, ang mga natatakan dyan, Israelita. Hindi ba? Hindi kami ang may sabi niyan, yung Revelation mismo ang nagsabi. Kailangan maintindihan mo yan, Brother Natoy. Kaya nga, ang sinasabi ko, hindi nga po pwede si Capeles yung ibang anghel na tinutukoy dyan. Kasi nga, Pilipino naman ang tinatakan ni Capeles, hindi naman Israelita. Hindi ba? Yun ang punto. Ay dyan sa Revelation 7, kung babasahin natin, sige, basahin natin yung 4. Tingnan mo. Narinig ko ang bilang ng mga natatakan. Tingnan mo, narinig nga ni Juan na 144,000 na natatakan sa bawat angkan ng mga anak ni Israel. Ikita mo, di ba nga sa Israel ngayong natatakan, sabi ni Juan, nakita niya, si Capeles Manalo, ang tinatakan, Pilipino. Paanong lalapat kay Capeles ngayon yung ibang anghel dyan? Yun lang yung sinasabi ko dyan, Brother Johnson. Okay. So, ibig sabihin na mayroon nga namang narinig kasi siya, kapatid. Yun. Ayan. Okay. So, ipapaliwanag ko natin yung pong ibig po sabihin. Yan lang po akong ipapakita po dito para maunawaan natin yung ibig sabihin ng Israel na tinatakan po dito. Una, gusto po namin ipaliwanag sa iyo, kapatid na Natoy, na hindi po kami naniniwala na sa Israel naganap yan. Ang sinasabi lang ni Brother Gomer, kung ia-apply at tama kayo, ay mali pa rin kasi ang tinatakan, mga anak ni Israel. Yan. Pero hindi ibig sabihin, naniniwala kami na nangyari yan sa Israel. So, ayan. So, yung nakalagay doon po sa Revelation chapter 7, mga kaibigan, ay
yung mga natatakan ay mga angkan mula sa angkan ni Israel. Yun ang sabi, no? At yun din ang sinabi kanina ni kapatid na Gomer. Pero binabawi ni Johnson Amican na hindi ibig sabihin naniniwala kami na yung natatakan ay Israel lang, sabi niya. So gustong palabasin ni Johnson Amican na hindi lang Israel yung natatakan kundi pati Pilipino. Iulit natin, no, para makuha natin. Iulit natin yung bandaro. Brother Gomer, kung ia-apply at tama kayo, ay mali pa rin kasi ang tinatakan, mga anak ni Israel. Yan. Pero hindi ibig sabihin, naniniwala kami na nangyari yan sa Israel. So, valid naman yung iyong question kasi medyo nalito ka siguro doon. Ngayon, ipapaliwanag namin sa iyo na ito po ay hindi literal. No? Ang pagtatatak nga dyan ay pangangaral. Sabi ko kanina, ayan, so, ang pagtatatak daw dyan ay hindi literal, tama naman, no? Hindi naman literal na tatak, no? Pero, ang tatak daw, ayon sa kanya, ay pangangaral. So, para sa SDA, yung gawing pagtatatak ng anghel ay sa pamamagitan ng pangangaral ng salita ng Diyos. At sa pangangaral mo sa salita ng Diyos, ibig sabihin, ay nagtatatak ka. Ganun ang punto ni Johnson Amican, mga kaibigan. So, yung tatak, para sa kanila, na naganap dyan po sa Revelation chapter 7, verse 1 hanggang 3, ay yung pangangaral. Sino yung mga nagtatatak? Mga kaibigan, tuloy natin. bago yung distraction, yon ay magkakaroon ng malawakang pangangaral. At ang pagtatatak, ito nga yung pangangaral. At ang banal na espiritu, yung magtatatak sa atin. So, ano ba yung ibig sabihin po ng bakit binabanggit po dyan yung mga angka ni Israel? Sa Bible, kung napansin po ninyo yung sinabi ni Johnson Amican na bago po mangyari yung distraction o yung malaking kapighatian para sa kanila, ay magtatatak muna. Yun ang kanilang dyan, mga kaibigan. Tama naman, no, mga kaibigan, na bago po dumating yung malaking kapighatian o yung tinatawag nilang pagbalik ng ating Panginoong Jesucristo, no, ay magaganap muna yung pagtatatak, no, mga kaibigan, na ang isa doon na kanilang paniniwala ay yung pangangaral ng salita ng Diyos. Alam nyo, mga kaibigan, para sa akin, meron po kasing dalawang klase ng tatak ng Diyos. Yan ay gusto kong bigyan ng linaw yan. Sa live siguro kasi mahabaan tayo ng oras kung dito ko liliwanagin. Ipapakita ko lang sa inyo kung ano po yung paniniwala ng SDA at saka ng Iglesia ni Cristo tungkol po sa pagtatatak. Medyo sang-ayon ako dito sa sinabi ni Johnson Amican na ang pagtatatak ng Diyos ay pangangaral sa kanyang salita. Pero yung tatak na pangangaral sa salita ng Diyos na nagaganap na kasalukuyan ngayon, mga kaibigan, ay hindi po yon yung tinutukoy doon sa Revelation chapter 1 verse chapter 7 verse 1 hanggang 3, mga kaibigan. Sana po ay subaybayan nyo po ninyo ito, mga kaibigan, kasi tatalakayin natin ito sa live, mga kababayan. Tuloy natin. Meron tayo po yung tinatawag na Israel. Tingnan po ninyo, mga kapatid, kung paano sinasabi sa aklat ng Galasya, size 16, na ang mga Kristiyano ay tinatawag na mga Israel ng Diyos. At ang lahat na nangagsisilakad ayon sa lituntuning ito, kaya pa kapayapaan at kaawaan nawa ang sumakanila at sa Israel ng Diyos. Ayan. So, hindi siya literal na Israel na itong mangyayari sa
Revelation. Tandaan natin, marami pong mga prophecy, mga pangitain si Juan dyan na binabanggit yung... So, mga kaibigan, ang isa sa kanilang sinasabi dito, si Johnson Amican, yung matatakan, dyan po sa Revelation chapter 7, na Israel, angkan ni Israel, na 12 sa lipi ni Israel, yung mga natatakan na yon, hindi daw literal na yung mga Israel. Hindi daw literal na yung mga angkan ni Israel. Kundi, yung natatakan daw dyan, ay yung spiritual na Israel na kasali po ang Hentil o kasali po Pilipino o kahit sinong tao, mga kaibigan, para kay Johnson Amican o sa mga SDA. So maliwanag sa atin mga kaibigan na ang paniniwala ng SDA na yung natatakan doon po sa 144,000 ay hindi lang angkan ni Israel talaga kundi lahat ng tao mga kaibigan. Lahat ng tao at kasi yung Kristiyano daw siya yung tinatawag na spiritual na Israel. Mga kapatid. So ituloy natin. Ganun mga lugar, pangalan sa Old Testament, pero spiritual na ang aplikasyon. Halimbawa, yung Babylonia. Yan, yung Babylon na tinatawag, gumuho yung dakilang Babylonia. Ay ang literal na Babylonia sa Old Testament matagal nang bagsak, hindi na talaga nakapanumbalik yon. Pero dito sa Revelation, mayroong pangangaral na doon sa bahagi ng kanyang pangangaral ay sinisigaw yung pagbagsak ng Babylonia, hindi yung Old Testament na Babylonia, kundi yung spiritual Babylon. Yan. Yung Babylonia na nababanggit sa atin doon sa Revelation, Brother Gomer, sa verse 17, di ba? Yung 17 talatang 5, yan, at sa kanilang noo ay nakasulat ang isang pangalan, Hiwaga, dakilang Babylonia, ina ng mga patutot ng mga kasuklam-suklam sa lupa. So ito, yung Babylonia, bumihag po ito sa Israel noon. Pero itong Babylonia dito, hindi na ito yun. Ito yung spiritual Babylon. Kaya yung Israel sa Revelation na tinutukoy, ay hindi lahat ng pagkakatukoy doon ay yung literal na Israel sa Old Testament. Kundi ito rin po yung Israel sa Espiritu. Bakit? Sino po ba ito ng mga Israel sa Espiritu? Ito po ay mababasa natin sa sulat ni Apostol Pablo sa Efeso 2, talatang 12, na kung sino yung bumubuo sa Israel, na kayo ng panahong yaon ay mga hiwalay kay Kristo na mga di kabilang sa bansa ng Israel at mga taga-ibang lupa tungkol sa mga tipan ng pangako na walang pag-asa at walang Diyos sa sanglibutan. So yung mga mananampalataya na dati hindi kabilang sa Israel ay ibinilang. Kaya pagdating sa 13, sabi, datapat ngayon kay Kristo Jesus, kayo na noong panahon ay nalalayo ay inilapit sa dugo ni Kristo. So, yung Kristiyano ay binubuo na po ito ng mga Hudyo by blood at mga Hintil by blood. Ayan. So maliwanag na, no, mga kaibigan, sa atin na ang paniniwala po ng SDA, yung natatakan doon po sa Revelation chapter 7 ay hindi lang talaga yung literal na Israel, kundi yung bumubuo ng Kristyanismo. At yan ay sila. Sila din, angkin din nila na sila yon, no, mga kaibigan. At sila daw yung kasama ni Kristo, kung itutuloy natin yung video kasi mahaba lang masyado, no, sila daw yung kasama ni Kristo na magtatatak. Kasi para sa kanila yung nagtatatak diyan ay si Kristo yung anghel mga kaibigan At sila yung kasama yung nagtatatak diyan po sa Revelation chapter 7 verse 2 hanggang verse 3, sila yung kasama ni Kristo na nagtatatak, mga kababayan. At kasalukuyan na nagtatatak na sila, no, mga kapatid. Ngayon, sa iglesia ni Kristo, si Felix Manalo naman. Pero napatunayan na natin na mali nga, no, mga kaibigan, na talagang si Felix Manalo kasi unang-una, yung sinasabi nilang apat na anghel na pinigilan ni Felix Manalo na para sumiklab ang digmaan ay yung apat, the Big Four, na si Woodrow Wilson, si David Lloyd George, at saka si George Clemenceau,
si Victorio Orlando. Sila yung mga sinasabi ng mga iglesia ni Cristo na apat na anghel na pumipigil doon sa apat na hangin, no, mga kaibigan. At saka yung anghel, yung panglimang anghel na umaakyat sa sisikatan ng araw, ay natupad daw yon kay Felix Manalo. Pero ang malaking tanong dyan, mga kaibigan, mga babayan, yung sinasabi nila na pagkatapos ni Felix Manalo, wala nang susunod pa na sugo, kundi ang kakilakilabot na pagkawasak ng mundo ang susunod. Kaya lang, ang kasamang palad, mga kaibigan, ay si Felix Manalo namatay na, wala na si Felix Manalo, pero tuloy pa rin ang kanilang pagtatatatak, mga kaibigan. At wala na rin yung mga apat na anghel na sinasabi nila na yung the big four, wala na rin sila, pero tuloy-tuloy pa rin ang pagtatatak. Ang nakalagay sa Biblia, mga kaibigan, mga kapatid, pinipigilan yung apat na anghel, no? Yung apat na hangin, para makapagtatak itong anghel na may hawak na tatak ng Diyos. Ang problema dyan, mga kaibigan, sumiklab yung World War, hindi pa natapos yung tatak. At saka namatay na yung mga pumipigil sa apat na hangin, pero hindi pa natapos yung pagtatatak. Namatay na rin yung nagtatatak, nagtatatak pa rin ang mga iglesia ni Cristo. So, ito, napakalabo, napakalayo, no, mga kaibigan. Napakalabo. Unang-una, mga kapatid, yung mga natatakan, dyan po sa Revelation, chapter 7, mga kababayan, heto, no, mga kaibigan, gusto ko pong basahin dito po sa Revelation, Revelation chapter 14. Tingnan nyo po, mga kapatid. Sa Revelation chapter 14, sa verse 4, ganito ang sinasabi. Ang mga ito'y ang hindi nangahawa sa mga babae. Yung mga natatakan daw, umpisa natin sa uno para makita natin. At tumingin ako at narito ang kordero ay nakatayo sa bundok ng Sion. At ang kasama niya'y 144,000. May pangalan niya at pangalan ng kanyang ama na nasusulat sa kani-kaniyang noo. Ito yung mga natatakan, mga kaibigan. 44 na natatakan sa kanilang mga noo. Sumusunod sila sa kordero saan man pumunta, mga kaibigan. Dito sa verse 3, no, sabi dito, at sila'y nag-aawitan, nawari isang bagong awit sa harapan ng luklukan at sa harap ng apat na nilalang na buhay at ng matatanda, at sino man ay hindi maaaring matuto ng awit kundi ang 144,000 lamang sa makatuwid ay siyang mga binili mula sa lupa. Itong mga kaibigan ay binili ni Kristo sa lupa sa pamamagitan ng kanyang dugo, mga kapatid. So, mauunawaan natin na itong 44,000 na ito ay hindi sa panahon ni Moises. Hindi po, mga kaibigan, hindi sa panahon ni Moises. Kasi ito, mga binili ni Kristo sa kanyang dugo. Wala pa namang Kristo nung panahon nila Moises, no? Ang mga ito ay sabi dito, ang hindi nangahawa sa mga babae.
sapagkat sila'y mga malilinis at ang mga ito'y ang nagsisisunod sa kordero saan man siya pumaroon. Ang mga ito'y ang binili sa gitna ng mga tao na maging mga pangunahing bunga sa Diyos at sa kordero. O, so maliwanag, no? Hindi kasali yung angkan sa panahon ni Moises ito, no? Kasi ito'y binili ni Kristo. Pangunahing bunga, mga kaibigan. Ayan. Sa verse 5, at sa kani-kaniyang bibig ay walang nasumpungang kasinungalingan. Sila'y mga walang dungis. Abay, yung natatakan, mga kaibigan, ay walang nasumpungang kasinungalingan sa kanilang mga labi, no? Sa kanilang bibig. Hindi sila nagsisinungaling kailanman. Walang dungis ang mga ito. Kaya tinawag na sila'y mga birhen na hindi gumalaw sa babae, mga kaibigan. Yun po yung description ni Juan. So, isa sa palatandaan para makilala natin yung mga natatakan, mga kapatid, ito'y binili ni Kristo sa kanyang dugo. So, nakita na natin, hindi po ito yung mga panahon ni Moises. Pangalawa, na makita natin, ito ay mga walang sala, walang kasinungalingan, no? Walang kasinungalingan sa kanilang bibig at walang dungis. Nakita nyo, mga kaibigan, ang sinasabi ng talata, no? Na kung sino itong mga natatakan sa noo, mga kapatid. Ngayon, kung si Felix Manalo yung natatakan, mga kababayan, na si Felix Manalo ang nagtatak, kako pala, no? Kung si Felix Manalo yung nagtatak, ang tinatakan niya ay mga iglesia ni Kristo. Tingnan niya natin, ang sabi ng kanilang ministro, kung sino yung mga manggagawa ng iglesia ni Kristo, mga kaibigan. Panuorin natin yung kanilang amo. Ngayon, kung ang isang manggagawa, mga kapatid, sinungaling, hindi pwedeng manindigan. Kung ang isang manggagawa, kakampi sa katiwalian, hindi pwedeng manindigan. Kung ang isang manggagawa, siya pang nagtuturo ng katiwalian, lalong masamang manggagawa ito. Wala ng sariling paninindigan, ay siya pang kasangkapan ng Diablo. Sa sino yung ganyang manggagawa? Maraming manggagawa natin, halos lahat, ganyan. Hindi ho ba naman isang napakarahas na pagpaparatang yan? Hindi. Kaya ako nalalaman, sapagkat ang mga ulat na dumarating sa amin, hindi totoo. Bakit hindi naging totoo? Hindi sapagkat ang kapatid ang nagkamali, kundi ang mga manggagawa ang siyang bumabago ng ulat para ilihis ang paniniwala ng pangangasiwa. Kaya yun ho bang mga tagapamahala, nalalaman niya ng karamihan. Pero nagkaisa ang mga manggagawa sa loob ng iglesia para linlangin at dayain ang pangangasiwa sa layunin lang gumanda, kuminis ang bagay na marumi at ang bagay na hindi matuwid. Ayan, mga kaibigan, Jason Matematiko, ayon kay Eranio Manalo, mga kaibigan, yung kanilang manggagawa, halos lahat sabi niya, sila'y mga sinungaling. Hindi po ako nagsabi niyan, napakinggan ko lang sa video, no? So, ayon sa kanya, kung bakit naging sinungaling yung kanilang manggagawa, dahil yung ulat binabago. Kung iglesia ni Kristo yung mga natatakan, mga kababayan, kung iglesia ni Kristo yung mga natatakan, ayon doon sa Revelation, kung atin pong balikan, mga kapatid, yung Revelation, ang sabi dito, at sa kaniyang bibig
ay walang nasumpungang kasinungalingan. Sila'y mga walang dungis. Abay, hindi po sila, nanatili silang mga birhen. Parang birhen na babae na hindi nag-asawa. No, mga kaibigan. Ito, mga kapatid, na natatakan, walang nasumpungan na kasinungalingan sa kanila. Pero, sa natatakan dyan po sa Iglesia ni Cristo, apay mga sabi yung kanilang puno, mga kaibigan, ay halos lahat sa kanyang manggagawa ay sinungaling. Sapagkat yung ulat daw ay binabago yung ulat para linisin yung dumi. Mga kaibigan, hindi ako nagsabi niyan, no? So dito, ipinapakita ko lang, mga kaibigan, mga kapatid, na hindi po talaga tubugma na si Felix Manalo yung nagtatak, kasi yung mga natatakan dyan po sa Revelation chapter 7 ay mga matutuwid at walang kasinungalingan sa kanilang bibig, mga kababayan. At saka yung mga natatakan dyan, 144,000. At ito'y mga lipi ni Israel, pangunahing bunga ng Panginoong Jesucristo sa kanyang pagbili sa kanyang dugo, no, mga kababayan. So, maliwanag napakalinaw mga kapatid na ito, mga kababayan, ay hindi talaga yung Iglesia ni Cristo. Ngayon, mga kaibigan, ayon naman sa mga SDA, hindi naman daw literal na mga Israel, kundi yun ay mga mga kaibigan, yun daw ay spiritual na Israel. At yan ay kasali na tayo doon, no, mga kaibigan. Mali pa rin mali din mga kapatid mali din. Kasi ito talaga, yung mga natatakan ay mga lipi talaga ni Israel. Yung taga-Israel talaga, mga kababayan, mga kapatid. Mga Israel talaga ito. Yan. Gusto ko lilinawin natin yan sa live para mas mahaba yung oras, at saka, ito pa, mga kaibigan, sabi ni Johnson Amican, kasalukuyan na daw sila nagtatatak. Pero para sa akin, mga kaibigan, gusto ko lang ipapansin sa inyo ito. Sa Revelation chapter 7, ito, hindi po napapansin ito ng mga nagbabasa dito sa Revelation chapter 7. Pakinggan po ninyo mabuti, mga kaibigan. Mayroon akong ipapapansin dito. Pero sa live ko nating liliwanagin ito. Dito sa verse 1, at pagkatapos nito ay nakita ko ang 4 na anghel na nakatayo sa 4 na sulok ng lupa, na pinipigil ang 4 na hangin ng lupa, upang huwag humihip ang hangin sa lupa, o sa dagat man, o sa anumang punong kahoy. Itong 4 na anghel na ito, mga kaibigan, anghel talaga ito. Hindi tao ito, anghel talaga ang mga ito, mga kababayan. Kasi yung hangin na pinipigilan nila, mga kapatid, kayang ipahamak ang lupa, dagat, at mga punong kahoy. Ibig sabihin, kayang wasakin ang buong daigdig. Sinong tao na kayang makapigil sa hangin, mga kaibigan? Kung yung hangin, mga kapatid, ay distraction, yan ay distraction, mga kapatid, walang taong yung bagyo na nga lang, mga kapatid, ay hindi pa napipigilan ng tao kahit sinong tao, hindi mapigilan Yung lindol, hindi mapigilan. Mga kababayan. Ito, mga anghel talaga ito. Kasi mayroon silang kapangyarihan
pumigil doon sa apat na distraksyon para mapahamak ang lupa. So, dito talaga mali talagang iglesia dito eh. Sa verse 2, at nakita ko ang ibang anghel na umaakyat mula sa sikatan ng araw, na taglay ang tatak ng Diyos na buhay. So, ito yung anghel na taglay niya. Hawak-hawak niya yung tatak ng Diyos na buhay. At siya'y sumigaw ng tinig na malakas sa apat na anghel na pinagkaloobang maipahamak ang lupa at ang dagat. Ito, pansinin po ninyo ito mga kaibigan, sa verse 3. At nagsasabi, huwag ninyong ipahamak ang lupa, kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy. So, pinagsabihan niya yung apat na anghel na huwag nyo munang pakawalan yung hangin. Huwag nyo munang ipahamak ang lupa, ang dagat, kahit ang mga punong kahoy, huwag nyo munang ipahamak. Bakit? Hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang mga alipin ng ating Diyos. Gusto kong ipapansin sa inyo ito mga kaibigan. Maaaring ito ay iba sa lahat ng mga nagbabasa dito. Kasi ang paliwanag po ni Johnson Amican dito, ang pagtatatak ay sa aral ng Diyos. Kung ikaw ay mag-preach at may tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo, ibig sabihin, tinatatakan mo. Tinatatakan mo. Na tama naman sa isang banda, mga kaibigan. Tama, yun ang isang banda o isang parte na ang Diyos kapag tatakan ka ng kanyang mga salita ay sa pamamagitan ng aral. Pero hindi po ito. Iba ito eh. Iba itong chapter 7 sa Revelation eh. Bakit iba? Tignan ninyo. Ulitin ko lang, ipapansin ko lang sa inyo na nagsasabi huwag ninyong ipahamak ang lupa, kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy. Hanggang, pakinggan nyo, hanggang sa aming matatakan. Sino ang kanilang tatatakan? Hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo. Sino? Ang mga alipin ng ating Diyos. Ang tatatakan po nito, mga kaibigan, ang tatatakan nila, hindi yung mga hindi pa tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo. Ito yung mga naligtas na, ito yung mga alipin na ng Diyos ito, mga kaibigan. Ibig sabihin, mga Kristiyano na ito. Kasi sabi dito, pansinin lang po ninyo, hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang mga alipin ng ating Diyos. O hindi, na yan? Iba yung sinasabi nila na pagtatatak na ibahagi mo yung salita ng Diyos sa tao at kapag tinanggap niya, natatakan mo. Tama, pagtatatak yun. Pero hindi ito eh. Iba itong chapter 7 verse 3 ng Revelation eh. Iba ito. Ibig sabihin, ito mga kaibigan, anghel talaga yung magtatak dito eh. Anghel talaga kasi ang tatatakan nila, mga kaibigan, ulitin ko lang basahin, nang mapansin po ninyo, na nagsasabi huwag ninyong ipahamak ang lupa, kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy, hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang mga alipin ng ating Diyos. Ang mga iglesia ni Kristo, sabi nila, magtatatak daw sila para maging alipin ng Diyos. Ay hindi po. Hindi ganon ang nakalagay dito. Ganon din ang mga Sabadista. Magtatatak daw sila daw ang kasama ni Kristo magtatatak para maging alipin ni Kristo, alipin ng Diyos o para sila ay magiging anak ng Diyos. Pero hindi eh. Ang nakalagay dito, yung mga tatatakan sa kanilang mga noo ay alipin na. Ibig sabihin, Kristiyano na. Yan ang pagkakaiba mga kaibigan. Kung hindi mo talaga suriin ng maigi yan,
hindi mo mapansin. Na pinanood ko yung mga ibang mga mga ngaral tungkol po rito, halos pare-parehas po sila mga kaibigan, no? Pare-pareho po sila na ang pagtatatak ay sa pamamagitan ng pagbahagi mo ng salita ng Diyos. Tanging ang Iglesia Katolika iba din. Sila daw ang nagtatatak din. Sa makatuwid, sa mga Iglesia Katolika, sila yung anghel doon sa na umaakyat sa sikatan ng araw. Kasi sila daw ang nagtatatak. Literal yung kanilang tatak. Kaya daw nila nilalagyan ng kuros yung noo ng mga tao dahil yun daw ang tatak. Tignan mo ano naman yun, no? Mga kaibigan. Mali po mali. Pero dito, ang tatatakan, mga kaibigan, ay mga alipin na ng Diyos. Kristiyano na ito. At alam nyo kung kailan maganap ito, mga kaibigan. Yan ang ating lilinawin doon po sa live, mga kapatid. Kasi ito yung ipapaliwanag daw ni Back to the Scripture. Pakinggan muna natin siya, no? Pero ito ay hindi pa naganap ito. Magaganap ito pagka maligtas ng tao. Mga kaibigan. Kung basahin mo lang na masinsinan yung Revelation chapter 7, hindi talaga yan pangangaral na sinabi ni Johnson Amican at ng mga iglesia ni Kristo na pangaralan mo yung tao para matatakan. Hindi. Hindi. Kundi ang tatatakan dito, iba ito. Bagamat yun ay pagtatatak din, sabi ko nga, pero iba ito. Dalawa kasi ang pagtatatak ng Diyos Tatatakan ka sa kanyang mga aral, habang ikaw ay nasa lupa, pero darating din ang panahon, tatatakan ka ng Diyos. Tatatakan ka, mga kaibigan. At yan ang ating lilinawin sa live para hindi po mahabaan ng oras. So, sana po ay wag niyong wag niyong palampasin ito. Napakagandang aral po ito, mga kaibigan. Napakahiwaga po ito, no? Napakahiwaga po itong talakayan na ito. Makikita natin yan sa live, no? Pero ang kasamaang palad, saka lang tayo makapag-live sa August 15 kasi naubos na po yung oras natin, no? Sana nga lang may mag-donate, no, mga kaibigan, para sa pambayad natin sa live, para kahit araw-araw tayo mag-live, no, mga kaibigan. So, yan po, no, mga kapatid, hanggang sa susunod po muli. Hintayin nyo po, ibubulgar natin yan sa next na live natin, pero pakinggan muna natin yung mga iba, no?